Kunin naman natin ang sitwasyon sa Kamara de Representantes. Naroon po si Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Weng, 1 oras at kalahati na lang ay magsisimula na yung ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Sa mga oras na ito ay patuloy yung pagdating ng mga bisita dito sa North Wing ng Batang sa Pambansa dahil dito sila dumadaan papunta doon sa plenaryo kung saan nga sila personal na manonood ng SONA ng Pangulo mamaya. Ilan sa mga nakita natin na dumating na kanina, si Senate President Win Gatchalian at iba pang mga senador, ilang mga mamabatas at mga ibang opisyal ng gobyerno. Kanina nakausap naman natin, Weng, si Navotas Congressman Toby Chanco at sabi niya dahil mahaba raw yung SONA ng Pangulo, 1 oras at 20 minuto ito para hindi raw ito iwanan ng mga kababayan natin na manonood mamaya. Ang payo niya sa Pangulo, dapat simulan daw ito sa follow-up sa kanyang mahiya naman kayo statement noong 2025 SONA. Sabi ni Chanco, sana marinig raw ng taong bayan sa bibig mismo ng Pangulo ang sinasabi nito na big fish patungkol doon sa flood control anomaly. Yan ay ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Maari makatulong din anya ito, sabi ni Chanco, para tumaas yung mababang trust rating ng Pangulo. Ilan pa sa gusto man niya marinig sana sa Pangulo ay ang kung paano tutulungan ang mga Pilipino sa mataas na bilihin at presyo ng mga produktong petrolyo at kuryente. Kanina maaga rin dumating dito sa Kamara si Palace Press Officer Claire Castro pero ayaw niya magbigay ng clue sa lalamanin ng SONA ng Pangulo pero sinasabi na meron daw pasabog sa SONA ng Pangulo mamaya. Si Cabinet Secretary Benhur Abalos naman, sabi niya assessment, accomplishment, challenges at actionable plan ang inaasahan niyang maririnig sa SONA mamaya. Patungkol naman doon sa IED na sumabog sa labas ng Department of Justice sa Maynila at yung IED na natagpuan din sa Jokno Boulevard malapit sa Senado sa Pasay City. Kanina nakausap natin si NBI Director Melvin Matibag. Sabi niya kumilos na rin sila para paimbestigahan yung mga natagpuan na IED na ito. So yan ang pinakuling sitwasyon mula dito sa Kamara. Balik sa inyo, John Weng. Okay, maraming salamat Madeline Villar Moratillo. Tabayanan natin na magiging detalye po ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos.